Pilipinas ang ating oras. 6 na minuto po makalipas ang alas 10 ng umaga. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC, Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC, Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang umaga po. Happy Wednesday morning. Ay, ang bilis ng araw. July na, oh. And of course, ikadalawa na po tayo sa buwan ng Hulyo. It's July 2, 2025. At sa lahat po natin mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, muli po, kasamahan niyo po kami. Ngayon pong unang Miyerkules ng July, dito po sa ating programang magbibigay pa rin po ng benepisyo at serbisyo para sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil po sa trabaho. Hatid pa rin sa atin ng Employees Compensation Commission. Ito pa rin po inyong lingkod, ang inyong Wonder Woman, May Binauhan. At syempre hindi pwedeng mawala ang ating co-host, ang ating action woman ng ECC Executive Director Attorney Kaima Velasquez. Good morning, Idikay. Mainit na umaga. Mainit ba? Parang malamig nga this morning, Miss May. Mainit. Dahil yata marathon ka, Miss May. Good morning. Good morning, Miss May. At syempre, magandang umaga sa ating mga listeners at viewers. At lalong-lalo sa ating mga ka-ECC. Alam mo, Miss May, last week, nakasama namin ni Sir Yuel, si Mr. Carlo Villacorta. Siya po ang Vice President for Public Affairs Division ng Social Security System or SSS, na isa sa mga key partners natin sa pag-implement ng ECP, di ba? So, ang SSS ang nag-i-implement ng ECP sa pang-pribadong mga manggagawa. Pero ngayong umaga, napakaswerte din natin. Kasi makakasama naman natin ang ating GSIS partner, so Government Service Insurance System, na magtuturo naman sa atin kung paano yung ginagawa nila sa pag-implement ng ECP. So napakasaya natin at napakaswerte natin ngayong umaga makasama ang ating GSIS partner. Yes, Idikay, tama ka po dyan. Nakita ko ka po sapagkat last week wala ako, but then ang SSS na riyan. So this time naman, GSIS, lahat po ng mga empleyado naman ng GSIS. So, magandang marinig natin mula mismo sa Government Service Insurance System ang sagot sa mga tanong ng ating mga ka-ECC. Alam ko marami pa rin yan, no? Sobrang dami, Miss May. Particular na nga po yung benepisyo ng ating mga manggagawa po sa pamahalaan. Kabilang na po yung ating mga magigiting na tinatawag na uniform personnel. So, siguro bago natin ipakilala ang ating panauhin ngayong umagang ito ng Happy Wednesday morning, ibigay muna natin ating pinakahintay na tanong para po sa ating mga listeners, sa ating mga viewer, Idikay. Ay, nako, Miss May. Tulad nung nakaraang linggo, easy lang din yung question natin. I think kung nanonood sila at linggo-linggo, alam na lang kung saan papunta yung ating easy question this morning. Kasi nung nakaraang linggo, tinanong natin anong ahensya yung mga kasama natin ngayong umaga. Nung umaga ngayon, ang tanong naman natin this morning, anong ahensya po ng gobyerno makakasama natin sa special guest ngayong umaga. So, opo. Ayan, bigay na bigay. Oo, parang kung nakikinig sila kanina, alam na nila agad. Pero kung hindi po kayo nakakinig kanina or kaka-tune in nyo lamang po, kayo po ay umantabay at i-announce po namin sino po at anong ahensya ng gobyerno siya manggagaling para po makasagot naman kayo sa aming easy question. Easy Question. Yan po sa ating mga tagapakinig at sa ating mga manonood na ibigay na po ang tanong ang ating easy question. Idikay, i-comment lamang po ang inyong tamang sagot sa ating comment section kasama po syempre ang hashtag ECC Work Related at huwag kalilimutang i-share yung pong ating live streaming dahil no sharer badge again. Hindi po kayo mananalo. Kahit po anong gawin ninyo, kailangan meron pong sharer badge. At eto na.
#ECC Work Related sa DZRH. Eto na, Idikay, pakilala na natin ang ating special guest, ang ating special na panauhin ngayong umagang ito sa ating Happy Wednesday episode sa unang linggo o yung unang Miyerkules ng Hulyo. Oo nga. Thank you, Miss May. At syempre, excited kami ipakilala. Makakasama natin ngayong umaga ang mula po sa Government Service Insurance System o GSIS Senior Vice President Joseph Philip Andres. Magandang umaga, Sir Joseph. Magandang umaga. Nice to see you again, Attorney, ang ating action woman. Action woman, Wonder Woman. Wonder Woman, para tayong nasa Marvel dito. And Miss May, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, sir. At sa lahat po ng tagapakinig, tagapanood, magandang umaga. Pero dahil taga-GSIS ako, ang bati namin, maginhawang umaga. Maginhawang umaga. Kasi yan ang battle cry namin sa GSIS. Oo. Magbigay ng ginhawa sa kanyang mga miyembro. Yes. Oo. Sarap nun, no? Mm-mm. Maginhawa. Parang breezy. Parang mahangin. Joke lang. Ayun. Kaya nga siguro punta na tayo sa ating mga tanong. Direkta na tayo, Idikay. Definitely marami tayong tanong maya-maya. Oo nga, Sir Joseph. Para po sa mga hindi nakakaalam, ano po yung tungkulin ng GSIS sa pagpapatupad na Employees Compensation Program? Para po sa mga manggagawa natin, again, last week sa mga pang-pribadong sektor, ngayon naman manggagawa natin sa pampublikong sektor. Okay. Gaya ng sinabi nyo kanina, di ba? Last week, SSS. Ngayon naman, GSIS. Ang GSIS ang nangangasiwa ng Employees Compensation Program para sa mga kawani ng gobyerno. So kami ang first contact point para sa mga pagtanggap at pag-review ng mga claims na yan para ma-determine ng aming mga officers kung compensable ba itong injury, itong illness, or itong death na ito, kung siya ay work-related. Yan ang keyword natin dito, di ba dapat? Work-related. Hashtag Yes. work-related. Yes, sir. So So, napaka-importante ng role niyo, sir, no? And we are trying to achieve na mabigay ng mabilis at tama yung mga benepisyo sa mga recipient dapat. Yes. Ayun. Tama-tama, pinag-usapan na natin yung benepisyo. Paano po nakikipag-ignayan ng GSIS sa ECC? Ito para mas maintindihan nila, para maayos yung pagbibigay po ng benepisyo doon po sa ating mga, sabi nga nila, is qualified, no? Yes. Kwalipikadong manggagawa o miyembro po ng ECC. Tama, Ms. Yes, May. Kasi yes. maganda yung tanong na yan kasi napakaganda ng relationship ng ng GSIS at ng ECC. We are coordinating with them constantly. We share information and of course, we follow the guidelines being issued by ECC so that the benefits ay tama ang pag-adjudicate namin at tama ang pagbigay namin. And in fact, point out ko lang, shout out kay Attorney Baron and kay Dr. Marquez kasi last quarter lang we invited them and nagpaunlak naman sila agad kasi we have this constant retraining for our medical officers and evaluators. Yes, sir. easy claims processors. Napakadali tawagan po ng mga tao sa ECC para magbigay ng tulong, ng technical advice. Kaya maraming salamat sa kanila dahil madali silang makausap. Gusto nila tama, align tayong lahat dahil syempre, isa lang adhikain natin, di ba, para makapagserbisyo sa ating mga miyembro. Alam mo, nakakatuwa talaga, Miss May. Yun nga, para kami kasing magkakapatid sa isang, di ba, lahat proteksyon, walang may iwan, lahat covered. Kung gobyerno, kung pampribado, pati insurance sa aksidente sa trabaho, covered natin. At marami kami engagement ng GSIS at ng SSS kasi napaka-proactive din naman nila na pag nagtatanong talaga, one phone call away lang. Tulungan talaga yan. Hindi nagkakahiyaan kasi para-parehas kami ng mandato, di ba? Tulungan at siguraduhin, tama, maginhawa yung buhay ng ating mga miyembro. Oo, tama ka dyan, Idikay. Sir Joseph, kung may time ka, pwede mo ba i-share sa amin? Halimbawa, for highlighting lang, ano po ba yung parang proseso sa pagpa-file at pagpaproseso ng GSIS ng mga claims na ating mga ka-ECC na nakikinig at nanonood? Siyempre, nagsisimula yan sa pag-accomplish nung easy claim forms which are downloadable po sa GSIS website. Mag-log lang sila sa gsis.gov.ph and merong sa gitnang portion yung downloadable forms. So, box number 9 siya among the downloadable forms. Sinilip ko muna baka mapahiya ako So, sigurado, nandun siya sa downloadable forms. Tapos, sinusuri to ng ating mga medical doctors na trained na, gaya na sinabi ko kanina, dahil constantly we communicate with the ECC. So, after they make a determination kung compensable ay hindi, at kung meron pang kulang na dokumento, we make it a point to follow up with the claimants. And kung successful po, yun, nabibigay na po ang benepisyo sa
lalong madaling panahon. Oo, pinag-usapan natin po yung dokumento Yes. kasi yan po yung madalas na nagiging problema ng mga manggagawa natin pagka po nag-file ng kanilang claims. And then, ano-ano po ba itong mga dokumento na kailangan pong isubmit ng ating mga miyembro para nang sa ganun, ma-file nila yung kanila pong easy claims. Okay, Ma'am May, yung minention ko kanina, di ba, na downloadable forms. Ito, ang specific na pangalan po, Income Benefits for Payment at Hospitalization Claim for Payment form. So, dalawang forms po yan, embedded in one document. 3 pages lang po yan, napakadali pong i-accomplish. So, kailangan po i-download nila yan at i-accomplish nila. Tapos, bukod dyan, of course, magsasabit po sila ng medical records, service records, and official receipt of the medical expenses. And, depende nga po sa kaso, kunyari merong accident or death, meron pang legal evaluation, meron pang additional na dokumento na nire-request ang aming evaluators para malaman nga, ma-establish if the claim is really work-related. Oo. Kasi siguro, mahirap idikay yung kulang-kulang, di ba? Yes. Mga dokumento, yun ang Maganda, madalas. kinukumpleto. Tapos umaasa sila na mabilis nilang makiklaim yung kanila. Di ba, benepisyo? Yes. Lagi nating dinidiscuss, Miss May, at lagi natin sinishare sa ating mga tagapanood at tagapakinig na importante na kitukumpleto yung mga documents. Pero kung hindi pa sila sigurado na kumpleto yung documents, na pwede naman nga silang humingi ng tulong, di ba? Mag-request sa GSIS. Ano po ba yung specific requirements or list ng requirements? Siguro yun nga, yung kinukwento ni Sir Joseph kanina. Kailangan mo siguro may incident report ka o kung merong nangyaring aksidente sa kalye, may police report ka, di ba? Or barangay certificate or affidavit, kung ano-ano yung magsusuporta para mapatunayan yung claim natin na ito ay work-related. Work-related. Yes, Miss May. Ayan, nakakatuwa. Dami nating natututunan talaga pag may kasama tayo na special guest. Nahihimay diba? natin yung mga kailangan gawin kay ng mga members. At marami natututunan yung ating mga listeners at viewers. Sir Joseph, meron ba tayong mga online facilities para mapadali yung pagpa-file, lalo na sa pag-check ng status ng easy claims? Okay, meron po. Siyempre, ibibida ko na rin kasi no less than the President, si Pangulong Bongbong Marcos, ay na-cite ang GSIS for leading the digital transformation. Ngayon po kami, 99.6% of all our transactions are online or digital. 99.6. Yes. So, meron pang may 0.4 na- Oo nga. Ano kayang natirang 0.4 na yan, sir? Kasi, for example, yung mga manual pa talaga, yung mga old age pensioners natin na medyo may challenge with regard to Technology. yun. Yes, So, sir. but we're slowly inching there. And yun naman marching order ni PGM Week. So yes, meron po, pwede pong isumiti yan. Pwede po nilang email yan. Ang website, ang email address po natin ay gsiscares@gsis.gov.ph para sa initial evaluation. So magagawa na ng evaluation dyan. And of course, kung maaprubahan naman yan, i-require pa rin ang submission ng original documents. Siyempre, because this is a benefit being dispensed by government, eventually po, ang ating Commission on Audit ay sisilipin yan para malaman na kung tama yung documentation. Para lang, Authentic yung dokumento. Yes. So, Oo. isasubmit yan. Pero, kung nag-submit na sila at gusto nila malaman, meron din po kaming mini-maintain na contact center na 24/7 po. So, any time of the day, any day of the week, pwede nyo po tawagan ang aming GSIS Contact Center. Napakadaling tandaan. 88474747. The GSIS yan. 88474747. Oh, kabisado na agad namin ni Miss May. Si GSIS, yun yung mga nakalagay na number doon. So, para malaman nyo po yung status, meron po sa inyong sasagot definitely. Within 15 seconds after you call, definitely there will be someone na who will tell you the status kung nasaan na po or kung meron pa bang kulang, malalaman nyo po agad. Oo, tama yun, sir, no? Anyway, doon po sa mga sabi nyo nga kanina, yung 0.4 ba yun na mga hindi pa sanay or yung ating mga old pensioners, what about kung kulang yung kanilang mga dokumento? Paano po pinaprocess Apo, ng GSIS? Thank you for asking that. Kasi kami naman po, hindi namin nire-reject agad. Siyempre, binibigyan namin ng tsansa ang claimant na masubstantiate niya kanyang claim. So we use text messages, pwede kami na mag-email o magpadala ng snail mail sa kanila to tell them ano ba yung kulang pa para maproseso. Kasi baka naman may expectation na sila na, bakit ang tagal ng GSIS? Akala ko ba mabilis lang? Akala ba ginawa? So we make it a point to inform them constantly. And we have this 3 notice rule nga na kapag hindi pa rin nakompleto, para naman hindi nakalutang sa aming mga dashboard in terms of monitoring, we disapprove it temporarily. Temporarily. Of course, that disapproval is without prejudice naman. Pwede pa sila mag-refile eventually, ulit. pwede sila mag-refile once makompleto nila Yung dokumento documentation. nila. Kasi nga, while we want to give it
syempre, meron na tayong mga guidelines na Oo, kailangan kailangan sundin. ma-validate talaga yung Oo. claim. At saka yung online facilities kasi, di po ba? Doon sa, meron ba nakalagay doon na kapag na-reject yung kanilang claim at ano po yung kanilang mga kulang Yes, at opo. naka-indicate po ba Yun po doon? yung 3 notice rule na ginagawa namin, na i-implement namin para malaman ng claimant ano pa ba yung kulang. Yun. So pero Mahalaga po after yun. giving those 3 notices, Oo. at hindi pa rin, syempre, itatabi muna namin kasi meron pa kami ibang kailangan Asikasuhin na claim. So, pero nga, tama sinabi naman. natin that disapproval is without prejudice. So, pwede pa po sila mag-file assuming makompleto na po nila yung mga documents na hinahanap ng GSIS para magbunga yung kanilang claim ng isang payment. Wala po bang challenges na nahaharap kayo pagdating sa teknolohiya, pagdating po sa proseso nga ng mga claims? Yun nga kasi, there is an expectation, pero syempre, we have to Ano yung follow strictly yung guidelines which are being issued. Otherwise kasi, baka ma-question naman yung pag-dispense ng benepisyo na yan. Kaya, yun, masusi inaaral ng ating mga medical officers yan kung tama ba ito, kung compensable ba talaga, and kung kompleto yung documentation. Kasi kung kompleto naman lahat, wala Walang kaming problema, reason to withhold to it. deny, Gusto namin oo. talaga ibigay yan kasi benepisyo talaga nila yan. Kasi mahirap doon idikay dito pag hindi nila na-follow up, 'di ba? Alam mo na yung mga tinatakbuhan, yung mga katulad natin, mga public service program. Yes. 'Di ba? 'Di ba, sir? Oo, dito sila Naranasan natin yan, lumalapit. Bakit natatagal-tagal? Pwede mo pa kaming tulungan? Kaya nga, ma'am May, baka pag may mag-follow up sa'yo, sabi mo, tumawag Tawag sa kayo sa GSIS contact center. 88474747. Mabilis na. Daling matandaan, di ba? Napakadali. So, yun. Kayang-kayang mabigay ang update and ma-specify po talaga ano ba yung dokumento o requirement na kulang. Ayun. Alam mo, Miss May, ang natuwa ako dun sa sinabi ni Sir Joseph kanina. Kasi na-enumerate niya, di ba? Pwedeng SMS, pwedeng email, pwede din na snail mail. Kasi usually, pagka may guest tayo, di ba, hina-highlight nila yung digitization, yung lahat online na. Pero kasi meron talaga mga Meron pa rin manggagawa talaga, na yes. hindi pa rin ready na mag-transfer. At Tama. yung 3 notice rule nila na kung ano yung preferred method mo ng communication, may dadating at may dadating sa'yo. Nakakatuwa yun kasi ibig sabihin, accessible siya at walang naiiwan, di ba? Inclusive siya sa lahat ng mga nangangailangan ng manggagawa. Ayun, So, napakaganda ng 3 notice rule na yun. Oo, may 3 pagkakataon para kumpletuhin yung dokumento. At even then, kahit i-deny daw nila, di ba? Ma-deny Pwede pa. muna kasi talaga namang bawa, 3 buwan ka lang nagsasubmit at hindi mo ma-submit yung dokumento. Pwede ka pa rin naman mag-motion for reconsideration o i-refile mo ulit yung claim mo kasi hindi naman denied with finality Yes, yung mga that's right. ganong klaseng denial. Kasi, kumbaga, kakulangan lang. Kailangan pang ma-procure yung document. Oo. And to add to that, Attorney Kai, just in case, kumbaga nasubmit naman nila kompleto but the determination is that it is not compensable because hindi nga siya work-related, Yes, sir. meron pa naman pong recourse sa GSIS. Pwede siya mag-claim under the sickness benefit. Pero of course, bago mo makuha yung benepisyo yun, kailangan ma-exhaust mo yung iyong leave with pay. Oo. So, yun nga. Kasi di ba, Miss May, sa SSS, meron silang double indemnity, double recovery. Sa GSIS naman, you have to choose ano yung bigger or higher na pwede mo makuha. And, again, kung hindi siya work-related, sabi nga ni Sir Joseph, pwede ka pa rin naman kumuha ng GSIS benefit. So, hindi ka mazizero talaga. Pero lang, ine-emphasize namin, kailangan maubos muna yung ano. Maraming leave Kaya credit nga, sa mga government employees, sobra, di ba? Ayaw mag-absent. May sakit na pumapasok pa. Mga bayani yung mga yan. Masisipag Oo. talaga yung mga manggagawa na ating pamahalaan, Correct. di ba, Sir Joseph? Kaya doon, baka, bakit meron akong sakit, bakit di bigay agad? Sir, meron pa po kayong Leave meron pa po credits. Yes. Oo Yan nga. po talaga ang purpose of having this, Replacement leave with pay. income. Yes. Oo, di ba? So, the contingency of having no income will only happen after po ma-exhaust yun. Yung maubos mo ang iyong leave Yun ang credits. ine-emphasize namin sa kanila. Oo nga, no, that's the distinction. Kasi nakakaipon talaga ng leave credits yung mga manggagawa sa pamahalaan kasi ayaw mag-absent, Ayaw masisipag. mag-absent. Oo. Mahalang biyahe sa Hong Kong o Japan. Diba? Dito na lang tayo, staycation na lang. Staycation. Diba? Saka marunong mag-manage ng Yeah, leave credits yes, sa mga nasa yes. government. Oo, Di po ba? naman. Like for example, long vacation, di ba? Oo. Alam na nila kung anong gagawin, Yes. naka-ready na. Tama yan. Yan. So Joseph, para naman sa mga retirado, tingin niyo po ba pwede pa rin ba sila mag-file ng easy claim kung ang sakit or pinsala nila ay nakuha nila habang sila ay aktibo pa sa serbisyo? So, Actually, pwede po. Yun ang nagiging misconception. Ay, wala na ako. I'm out of the Retired service. na ako. Wala na akong Pwede po. As long as you could show the causality of your injury or illness or disability to the work you are performing. Kailangan po ma-establish lang yun. Kaya nga po,
Kaya yung sinasabi ko ngayon, constant ng training ng aming mga evaluators at medical officers sa pagtutulungan with ECC para po ma-determine ito. Pero to that question, pwede pa po. Being a pensioner does not disqualify you in any way from getting a benefit which you are entitled to. As long as yun nga, ma-approve lang yung causality of the work you're doing and the injury or sickness that you have suffered. Oo. Typically lang kasi, di ba, Sir Joseph, syempre yung documents to prove, di ba, within 5 years, usually, para makuha mo siya sa ospital, parang ganyan. Minsan, after 5 years, hindi mo na siya makolek sa ospital. So, medyo mahirap na i-prove yung sakit. So, ina-advise din naman natin, as soon as possible na alam mo na meron kang, baka work-related yung sakit ko, i-file na nila. Kasi, although may avenue na after mo mag-retire, pwede ka pa rin mag-file. The sooner the better kasi mas madaling patunayan kung malapit lang sa incident. Tsaka baka pag retire ka na, nag-enjoy ka na masyado sa yung pension na. Laki na ng pension na galing GSIS. Ano ba yan? Dadagdagan ko pa ba? Hindi ko na alam. Saan ko gagastusin, di ba? Okay. So, tuloy-tuloy po tayo. No? Napakaganda ng ating talakayan na Idikay and Sir Joseph. Pero sandali lang po ha. Babalik naman tayo. Sandali lang. Babalik tayo. Opo. Pag-usapan muna natin yung mahalagang papel na gagampanan pa rin ng GSIS sa implementasyon ng EC program para sa ating mga manggagawa sa government sector. Kaya tutok lang po kayo. Magbabalik pa rin po ang ating hashtag ECC Work-Related. Natin mga kaibigan, 31 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. At syempre po, nagbabalik pa rin po ang ating hashtag ECC Work-Related. At kasama pa rin po natin ang ating ECC Executive Director, Attorney Kai Velasquez. Attorney Kai. Thank you, Ms. May. Siyempre, magandang umaga ulit sa ating mga ka-ECC. At tuloy na nga tayo sa ating talakayan. Kasama pa rin natin ang GSIS Senior Vice President, si Sir Joseph Philip Andres. Good morning ulit, Sir Joseph. Good morning. Maginhawang umaga ulit. Maginhawang umaga. Dapat mamaya yun ang gawin natin. Maginhawang umaga, Sir Joseph. Ayan. At tuloy-tuloy na tayo, no? Ito, pag-usapan na po natin, ito yung mga data, no? May datos po ba ang GSIS kung ilan na yung nakatanggap po ng mga benepisyo, yung tinatawag nating easy benefits, Sir Joseph, sa inyo pong mga members? Yes, we had this data extracted. So, from 2010 up to mid-year of 2025, nagkaroon na po tayo ng 133,000 claims processed under the Employees Compensation Program. So this 133,000 individual claims correspond to 133,000 total claims correspond to 131,000 unique individuals. So iba meron dual, pero ang individuals na tao na biyayaan ay 131,000 throughout these years. Pero of course nag-spike talaga yan during the COVID pandemic. Bumuhos. Pero that's what our figures tell us, no? 131,000 individuals from 2010 up to end of June 2025. Na-serve na po ba lahat yung mga ng COVID, yung mga naging victim or continuous pa up to now, may pumapasok pa rin eh. Especially siguro dahil conscious tayo ngayon na meron na naman daw na kaya marami na nagmamask na naman. So baka bumalik na naman. But of course, luckily, meron namang issue guidelines ang ECC dyan. Diba? Para sa pagpapile ng mga may na-receive na tayo na may COVID ulit this time? Parang meron na eh. Oo, plus monkeypox pa. I mean, it's happening right now. So again, kasama sa list of compensable diseases talaga ang COVID-19. So kung magkakaroon sila ng mga medical expenses na related dito at work-related siya. Of course, ang ECC po at ang GSIS at SSS ay nakaagapay para tutulungan yung ating mga manggagawa na naapektuhan itong sakit na. So, tuloy-tuloy lang. Yes. Alam mo, Miss May, na nakakatuwa pero nakakalungkot kasi isipin mo 131 na manggagawa ng pamahalaan. Yung nabenepisyohan. 131,000. Pero, ibig sabihin, 131 yung nagkasakit na work-related, which is nakakalungkot. Pero nakakatuwa, ibig sabihin, hindi naman sila napabayaan at tutulungan naman sila. Oo, lalo na doon sa mga panahon na gano'n. Oo, yung talagang ng suporta. Ayan. So, sir, meron po ba tayong bagong guidelines para sa mga miyembro na nagkakaroon po ng work-related long-term illnesses? Ito yung mga, COVID-19. Anyway, yes, tama po. Dahil ito yung pinaka-recent na naipalabas. Of course, we will cite that ECC Board Resolution number 24-12-38, di ba po? 24. Sa resolution na ito, pinalinaw po at pinalawak ang kinakailangang kondisyon para maging matreat as qualified ng COVID-19. So, syempre, kailangan na dito
yung positive na result from a DOH accredited Hospital diagnostic or clinic, center. yeah. At of course, yung pinaka-importante pagtukoy paano yung causality nga that the work you are doing exposes you to a higher risk of having this injury or this disease illness. or illness. Yes. So yan po, kailangan under the new guidelines more specific yung requirement na yan. Oo, medyo mahirap po ba yun? Yung mga ganun bang pagkakataon Depende kasi kayo? kung frontliner ka, parang it's an easy Correlation. Yes. Oo, easy causality. Pero kung wala ka naman talagang exposure sa kanila and then you are claiming something, yun, medyo mas difficult yun. Pero for identified positions which napaka-logical naman ako talaga. Hospital worker, nurse ka sa ospital, frontliners, doktor ka, Parang medical approve agad, technologist yes. ka. Pero doon sa sa ibang work, Sir Joseph, ano yung pinakamahirap na dumaan tapos kailangang tawag nito, may mga appeal, di ba? Pwede ba natin pag-usapan yan a little bit para alam ng ating mga manggagawa na minsan naging ganyan kami Yes, kung yung sinasabi mo nga, the causality. Dapat, causality, kunyari ako, guru ako, at nagkaroon ako ng kunyari, si Juan de la Cruz, ako nagkaroon ng cancer or something, teaching. Parang it's hard to correlate yun nagtuturo ka sa primary school, di ba? Mga grade 2 or grade 3, parang yun. That's why, yun, mahirap when it comes to adjudication. Parang, how can you establish this causality na nakuha mo yung cancer na yan because nagtuturo ka sa mga grade school students. Like for example sa sa throat, 'di ba? Yung mga teacher, yun ang common. Yung mga throat, yung tas sore naging throat. cancer. Pwedeng ganon kung kung if your appointment, kunyari ang requirement sa'yo as a teacher to speak, etc., at nagkaroon ka ng difficulty in terms of communicating because nagkaroon ka ng sakit sa throat mo, ayun, magkakaroon ng causality. Okay. Ayun. So, ito po pag-usapan natin, yung madalas na nagiging misconceptions. Marami to na ating mga manggagawa tungkol sa EC program. Meron pa po ba? Marami pa. Kasi ang unang-una, di ba, pagdating sa programang ito, sakit lang daw ang saklaw ng Employees Compensation Program. Hindi po. Mas malawak po. Nandyan po ang injuries, disability, at death as long as it is work-related. So kasi akala nila, hindi, sakit lang yan. Hindi po yan. At isa pang misconception, hindi pwedeng mag-claim pag matagal na ang insidente. Yes, there is a prescriptive period. But of course, when you file, natotol po yung running ng prescriptive period na yan. Kasi if you have difficulty or challenges in terms of completing the documentary requirements, either incident report, medical abstract, etc., nakukonsider naman po yan. And of course po, ang isa pang misconception na huwag ka na mag-file dahil may PhilHealth naman. Hindi po. Dahil magkaiba po ang iba pa rin. Ibang benepisyo po yan. So, that is an entitlement on the part of the employee, whether you're from the private sector or from the government. So, dapat po i-avail kasi akala nila, huwag ka na mag-file. Meron ng meron ng PhilHealth. Hiwalay po yun. Ang hula ko lang dito, kaya hindi sila as conscious, dahil pag nakukuha nila yung payslip nila, wala namang ECC deduction, di ba? Totoo Unlike yan. sa PhilHealth, nandun, dinedaktan ako. Sa ECC kasi, hindi it is nakasulat. employer Who pays. funded. Kaya siguro, the consciousness is not as prevalent kesa kung nakikita mo buwan-buwan, may kaltas ako, di ba? So ito, those are the common misconceptions in terms of the employee compensation program. At happy tayo, Miss May, kasi nalinawan ni Sir Joseph yung mga misconceptions na yun. Nalalaman natin mga manggagawa na unang-una, kahit may PhilHealth ka na, dapat mag-file ka pa rin kasi added benefit, hindi siya naka-cancel out, Yes. diba? Nagiging add-on siya. At syempre, kung ikaw ay may sakit or na-aksidente, bawat maliit na halaga, nakakatulong Yes, tama para yun. maka-recover ka ulit. Yan, Tama. Pag sinuma mo yan, lalaki din yan. Oo nga, minsan nga baka tumubo pa sila no? 'Di ba? Yun yung minsan joke sa dami ng insurance mo, yung iba kasi mahilig sa insurance, kumikita pa sa pagkakasakit pero syempre wala namang may gusto na magkakasakit. Tama. Yan yung yan yung expense na ayaw mong magkaroon ng benefit. Oo, Kasi I'd rather diba? pay it and not avail, di ba? Kasi Totoo sabihin yan. healthy ka, hindi ka Ibig nagkasakit, hindi ka sabihin, healthy ka. na-injure. Kaya lang, syempre, pagka medyo nag-age ka na.
at papunta ka na sa retirement. Nagiging aware ka na, no? Oo, kailangan mo na yun. Kailangan pala. Kahit paano, no? Ayun, at least na merong naka-ready, tas alam na nila kung ano yung mga gagawin nila. Oo nga. Sir Joseph, sa lahat po ng programa, ay napakahalaga po talaga na information dissemination. Kaya nga, nandito kami ni Miss May sa hashtag ECC Work Related. So, para naman po sa GSIS, at po yung mga hakbang na ginagawa nyo para po mapaalam sa ating mga manggagawa sa pampublikong sektor, yung mga programa naman po ng GSIS. Ay kasama po talaga sa advocacy ng GSIS to inform. Hindi lang yung financial literacy but also the knowing what you're entitled to. So kami ay swerte naman sa GSIS dahil napakagaling din ng aming corporate communications office. Of course, shout out kay VP Marge Orillo and her wonderful team. Yes. Sobrang active naman sila in terms of promoting, in terms of giving materials. And this is part and parcel whenever we visit offices, kasi hindi na naman sa head office, even the branches na-invite yan every time sa mga government offices. Oo, may kasama assembly, sa nila-lecture po nila yan. may Onboarding sa new employees. Yes. Oo. O bago mag-exit, pwede pa kayo. So lahat yan, the ECC component, the Employees Compensation Program component, is made an integral part of all our informational materials. Napakahalaga kasi ng impormasyon. Oo nga, at Miss pa-spread May. yun sa mga, lalong-lalo na sa mga members Saka, ng GSIS. hindi lang ECC yung nagpapakalat, di ba? Kasi nga Yes. magkakapatid kami Yes. na ahensya ng gobyerno, kami mga GOCC na pare-parehas ang mandato. Tulong-tulong kami kasi pag kami dito sa ECC nag-advertise, syempre sinasabi din namin ano ang magandang mga benepisyo na kukuha sa GSIS, ano yung nakukuha nila sa SSS, yung mga serbisyo, at ganun din sila, di ba, Yes. sir? Damay-damay na to Yes. kasi isang lang naman, no? Isang team lang talaga. Kaya ako, when I see you, kasama mo si PGM Week and the other heads of agencies, nakita ko napakaganda ng synergy. Oo, na meron no? meron talagang one direction in terms of accomplishing a common goal. Oo, at least sa pagprotekta ng mga manggagawang Pilipino, walang maiiwan. Lahat kami sama-sama sa pagtulong sa kanila. Nakakatuwa. Opo, ayun, may nagre-react na po dito. Meron na. Oo, naku, napakinggan ngayon lang. At ang Mag-file sabi ng niya, claim. ito pala ang paraan para maayos yung kanyang pension documents sa Ala. GSIS. Ayan na, sir. Nakaabang na, sir. Oh, of course, we want to dispense that pen. Siyempre, ano yan eh. Hello pension, goodbye tension. Wow, pag nag-retire, Tama. diba? Oo, Opo. mga motto talaga ng GSIS. Catchy, hello pension, goodbye tension. Para ginhawa. Ginhawa para Ito, sa pag-usapan lahat. naman natin to, Sir Joseph. Ano ba yung target, no? Ito yung para mas mapabilis yung turnaround time na tinatawag sa pag-process po ng claims ng inyong mga members. Okay. Ito ba yung mga one day lang? We are compliant with the Ease of Doing Business Act. So, Arta. kasi, di ba, may 3-7-20 rule. This falls under the 20 days. Pero of course, even if we are allotted or entitled to 20 days, as soon as possible, ginagawa naman natin to. Kasi, Ayan naman natin, nakabinbin. as long as there's proper documentation, there is no reason to exhaust, to use up the entire 20 days. So, nakita namin kung gaano kabilis namin nagagawa. We could well do it less than 20 days. Ang key lang talaga dito nga, Complete. yung completeness of the documents. Kasi nga, as I said earlier, even if we want to dispense that benefit, it must be done in the proper manner na in compliance with the guidelines which have been set. Oh, So, 20 yun lang days. talaga, oo. Kaya lang, magtatagal nga kung halimbawa yung dokumento ay talaga Yes. namang may Yun mga ang challenge dapat. talaga. Oo, Miss Gaano pa karami, Sir Joseph, yung mga ganun ang problema? Mga ilang percent na dapat, kumbaga, ongoing ina-address po ng GSIS yung mga ganyang problem? I can't Sa think of a documentation. specific percentage, pero precisely that's why we made that yung 3-notice rule to address this. Kasi talagang, parang almost always merong lacking, etc. or may defect. That's why we make it a point that we get in touch with the claimant para sila ay makapagbigay ng whatever deficiency that is. That's why we either text them, we call them, or write them para makumpleto po. Kasi, And hopefully, masabit nila agad.
na para wag na namin i-disapprove na disapproval without prejudice. Without prejudice. Yes. Subject to refiling naman. Ayun. Actually, Miss May, yun naman, kahit naman siguro sinong nagtatrabaho, ayaw natin ng maraming nakabinbin, di ba? Yung pending, nakakainis yun pagka, alam mo na, ang kapal-kapal nung dokumento sa mesa mo. So, parang kung kayang i-dispense with, hindi na hihintayin pa na ma-exhaust yung 20 days. Kasi, ibig sabihin, mas maraming floating na trabaho sa iyong mesa. Ayaw natin yun. Ayaw natin Gusto natin yun. cleared palagi yan. Oo, diba? Done with. Para pag Yes. uwi mo sa bahay, ayun, relax ka na lang muna at bukas ulit, bagong Correct. claims ulit. Ayan. Ayun. Ay, Oo. nako. May i-connect lang ako doon, Idikay na tanong ha. Sige, Ayan, sir. May mga tanong kasi. Of course, Miss May. What if ang pensioner daw po, wala namang alam talaga pagdating sa online facilities. Oo. And then, naghihintay na lang na ma-approve na yung kanyang claim. So, paano ba malalaman? Although napag-usapan na natin doon sa mga hindi maalam, yun nga po na sa Papasadahan na lang ni technology. Sir Joseph yan. Sir Joseph. Or, kamukha na sinabi ko, napakadaling tandaan, 8847-4747. Yun ang first contact point natin. We have our 24/7 na contact center. Pag tumawag po kayo, meron lang ilang security questions na itatanong, then malalaman nyo po kung ano na ang estado. And pag nasabi na po, so at least alam nyo na, ano pa ba ang kailangan kong kumpletuhin? Bakit hindi pa sa akin na ibibigay? Tama. Kasi before reaching that point, dapat nakapag either text na kami, nakapag-email na kami, or nakasulat na kami sa kanya, or nakatawag na kami. But just the same, in the unlikely event na mangyari yon, meron tayong contact center na 24/7 na pwedeng tawagan para malaman. And of course, our branches are open nationwide. We have 54 branches nationwide. Any branch na puntahan nyo, pwede kayong mabigyan ng estado. Kasi parang no wrong door policy kami dyan Kahit saan ka kahit mapunta, saan you could transact. sasagot sa'yo. Ano ba yung pinakamahalagang dokumento na possible na hindi ma-come up nung member? To my mind, that is the medical abstract. Oo, usually, yung medical, to prove yung causality ng aksidente or nung severity nung sakit, Sakit. 'di ba, sir? Yun yung usual na mahirap patunayan. Kasi yun nabawa, employment record, available Madali yan na, yes. agad, 'di ba? Available na yan agad sa HR nyo. Within the day, makukuha Oo, mo yan. within the Yes. day, lalo na kung kaibigan mo yung taga-HR. Yes, of course. So, ito yung mga bagay na madaling makuha. Pero yun usually yung yung proof, yung sinasabi ng doktor talaga na yung sakit ay may kinalaman sa yung trabaho. Yan ang medyo madugo. Isa na lang, Idikay ha. Sir Joseph, paano daw po kung halimbawa pupunta pa rin sila sa any JSIS branch? Pwede pa daw po ba yun instead na online? Pwede po. While we encourage yung online filing, kung gusto nyo po makapunta at para meron kong face-to-face, while available na yung online tsaka mga app namin, may ibang tao pa rin talaga na I've personally witnessed na gusto pa rin nila yung human touch talaga Kasi one time I was in one of the branch offices, sabi ko, ma'am, yung appear po, pwede na po nasa function na po ng ng iPhone, sa smartphone nyo, pwede na po yan. Ay, hindi kasi magmi-meet kami ng amiga ko dito. That is also a social function as far as they're concerned. While kaya nila gawin online, gusto pa rin nila na may makausap. Dahil may annual date pala sila pagka nag-appearance sila. Sabi nga namin, hindi na kayo required pumunta dahil na in the convenience of your smartphone, you could have that annual pensioners information revalidation. Pero, kung gusto nyo talaga makipag-meet, gawin yung meeting place ang GSIS, pwede po. Hindi namin, kasi miyembro namin kayo, tatanggapin namin kayo. Pero yan, sinasabi namin sa kanila, before they leave, ay mag-download na po kayo, ganito po. We always instruct them on what to do para they have that optionality already moving forward na wag na sila pumunta. Pero sabi ko nga, bukas ang pinto ng GSIS to our members. Siguro, ang nagtatanong nito, Idikay Senior, no? Na might be baka walang makasama na, actually, diba? yun naman yun di ba? Kung mahirap na magbiyahe, para makatipid sa pamasahe, may option. Pero kung gusto niyo po mag-mall at kumain muna sa labas, again, by may no 20% means. discount na sila. Puro senior sila diba? So, yes. Tama. It's an option. Ayun. Ayan.
So, yun ang isa sa mga worry question. siguro nung pinakamalapit na branch. Huwag na pupunta sa head office. Dito Kasi sa madalas may Pasay. mga sa head office Pero kasi Isa malapit pa ang Mall dito. of Asia, baka gusto nilang Meron nga minsan nagpunta dito from Bulacan GSIS ang concern. May Sabi Bulacan ko sa branch Bulacan kami. may Bulacan Yes. branch. Hindi po kasi kailangan namin sa head Ayun. office Maganda Pero naman refer talaga namin. office nila dyan, di ba? Napakaganda. Siyempre, Sir Joseph, hindi ka namin pwedeng pakawalan. Kung hindi natin mababanggit yung Yes. mga serbisyo at benepisyo na ibinibigay ng GSI sa inyong mga miyembro. Meron po ba tayong mga special announcements para sa ating mga miyembro para naman na malaman nila yung mga programa at serbisyo ng Attorney GSI? Kai, maraming salamat for giving us this opportunity. Kagaya nga na binibida ko, 99.6% digital na po ang GSIS. Wow, The talaga challenge impressive. is at 0.4%. And of course, yung isa pa namin pinagmamalaki, ang aming GSIS Touch na app na nandito na po lahat eh. So, at the convenience of your sa Smartphone. bahay ka lang, hindi ka na kailangan bumiyahe. Lahat ng transactions pwede mo na gawin po dito. Kaya there are more than 1.85 million users already. Pwede ba, sir, na- mag-loan dyan? Pwede. Ayun, no? Pati Pwede pag-loan mag-loan. nandito. Nandyan na lahat. Pwede ka magpa-tentative computation, pwede ka mangutang, pwede mo makita yung records mo kung binabayaran ba ng agency nyo ang iyong prima. Premiums. Kung gusto mo kung gusto mo ma-inspire. Tingnan mo magkano na ba ang aking magkano na ba ang aking pension at age 60. Pag nagkatara ako. Screenshot ko yan for the pensioners, nandyan po may appear functionality. So pipindutin nyo lang po dito, makakapag-set na ng schedule at Pwedeng tapat nyo lang po mag-video call, sa lang, yung facial recognition po para po wag masuspend ang inyong pension. So Pension. we have earmarked a lot of resources po para to make life more convenient for our members, for our stakeholders. Kaya nga po yung tagline namin ginawa. Maginhawa. The loans are the best rates in the market. Kaya Wag nang yes, lumapit sa meron- iba. Meron Oo. ibang buyout para ma-relieve sila Consolidated na. dun sa medyo onerous rates ng private lending institutions. Meron kaming mga ganyan. If you need a loan from your policy, may policy loan tayo. Kung kailangan mo ng gadgets, meron tayong gadget loan, computer loan, etc. So we are trying to address each and every facet of the members' needs para nga mabigay yung ginhawa. Just to quote our PGM, kasi sinabi niya, ano naman kung mag-a-announce tayo na kumita tayo ng 55 billion pesos for the first half of the year kung ang miyembro natin ay hindi naman dama yung ginhawa. So at the end of the day, dapat the member himself or herself Nafe-feel niya, okay, hindi na pala ako naramdaman kailangan niya. bumiyahe dahil pwede na ako dito. Pwede na ako mag-loan dito. Pwede na ako mag-appear dito. I could save myself time and money in foregoing effort, that trip. yeah, Yes. So yun. And of course, it's evolving. So that's why when we conduct stakeholders dialogues, we try to get yung pulse ng ating mga miyembro. Ano pa ba? How could we better improve our services? Kasi at the end of the day, ang saysay namin ay to be of service to our stakeholders, to our members, both active and the pensioners. Kasi lahat naman tayo eventually magiging pensioner. So dapat Kaya, ready natin yung yes. mga programa para And sa in the atin. interim, kailangan bigyan mo din sila ng serbisyo na maginhawa. Napakaganda ng message, Yes. diba? Kaya siguro Idikay, mensahe na lang po para sa ating mga ka-ECC, lalo na po sa magigiting nating mga manggagawa sa pamahalaan. Last message, Sir Sir Joseph. Kasi Ayun, dapat alamin nila to dahil sabi ko nga dahil my view is dahil hindi nag-appear sa payslip mo, kaya akala mo wala. Pero covered po kayo talaga ng that's how encompassing that social protection aspect that the government gives to It's workers, citizens, diba? opo, it's So, workers. ito ay kasi hindi po pabor to dahil entitlement nyo po ito. Let's not waste it kasi kung meron naman po talaga kayong entitlement, then might as well partake of it. Kaya yan, kasi you earned it Binabayaran ng gobyerno ang prima na yan para sa inyo just in case meron kayong sickness, injury, Accident, or even death, which is work-related, ay meron kayong matatakbuhan. Ayun. Grabe. Ang Ang bilis ng oras Kaya actually. Parang gusto ko pa makipagkwentuhan kay Sir Joseph pero unfortunately malapit na Opo. tayo sa ating ora de peligro. Oo, eto na. Ayan. Kaya mga kaibigan, kasama po natin. Ako, maraming salamat Sir Joseph. The At pleasure was natuto ulit ours. kami. Thank you for having us. Ayan mga kaibigan, ang GSIS Senior Vice President, Sir Joseph Philip Andres. Sandali lamang po. #ECC Work Related sa DCRH.
Idikay, bago tayo magpaalam, i-announce natin ating mga winner sa ating pong easy question. Pero bago yan, ano po ang ating easy answer? Of course, hindi natin pwedeng kalimutan ang pag-announce ng winners. At syempre, kung hindi pa alam ng mga nanonood at nakikinig kung ano yung easy answer, sasabihin na rin natin ang answer po ay GSIS, or Government Service Insurance System. Ang dali. So, napakadali po ng ating easy question. At congratulations po kasi meron po tayong 3 easy winners this morning. Sino-sino yan? Si Miss Idikay? Delia Cabrera, Mr. Henrico Jr. at Rico Bagisi. Congratulations po sa inyo. At nanalo po kayo ng ECC merchandise. At para po sa ating mga winner, hintayin lang po ninyo ang message ng aming EP, Executive Producer Miss Peachy Gonzalez, para po sa inyong mga premyo. Ayan. Ayaw ko pang magpaalam pero wala na tayong oras. Ay, naku, Miss May. Mga kaibigan, yan po ang kabuuan ng ating programa ngayong Happy Wednesday morning. Sa susunod na linggo po, marami pa tayong pag-uusapan tungkol pa rin po sa Employees Compensation Commission. Ayan, thank you, Miss May. At kung meron po silang mga karagdagang katanungan para sa ating mga updates and announcements po tungkol sa ECC, bisitahin nyo lamang po aming Facebook page. Hanapin nyo lamang po Employees Compensation Commission. Kami po yung unang lalabas dyan. At syempre po, pwede rin po kayo mag-visit sa aming website www.ecc.gov.ph para po malaman nyo ang aming mga most recent updates at mga balita na makakatulong po sa inyong ating mga ka-ECC. Ayan, Miss May. So, muli po, ako po ang inyong action woman, Kaima Via Velasquez, at kami po sa ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa mga gawang Pilipino ay pag-aalaga rin sa ating bayan. Again, thank you so much, Sir Joseph. At ako pa rin po inyong Wonder Woman dito po sa ECC. May binauhan po. Magsama-sama po tayo hanggang sa susunod na araw ng Miyerkules. Dito pa rin sa ating #ECC Work Related. Mga kaibigan, susunod na po, inaabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pagkalipas lamang po yan ng ilang saglit. Oras natin, 4 na minuto na lang po at 11:00 na ng umaga. Hanggang sa susunod na Miyerkules, 10:00 ulit ng umaga, hatid sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC Work Related. Kasama muli ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC Work Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission.